Magandang umaga, ako si Ruth Cabal. Hatid namin ang mga balitang mahalaga sa inyo. Bahagi kayo ng talakayan dito sa Newsroom ngayon. Krisis sa Marawi, matatapos na ba? Ngayong araw ang deadline ni Pangulong Duterte sa militar para sugpuin ang mga terorista. Resulta ng inisyal na investigasyon sa pag-atake sa Resorts World Manila, ilalabas na. At paano nga ba makatutulong upang maisalba ang ating mga karagatan? Pag-uusapan natin yan ngayong nalalapit na ang World Oceans Day. Ngayong araw ang tinakdang deadline ni Pangulong Rodrigo Duterte upang tuluyan ng matuldukan ang krisis sa Marawi City. Una nang sinabi ng Pangulo, kampante siya na matatapos na ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno at ng Maute Group sa loob ng 3 araw. Ito'y matapos hindi naabot ng militar ang nauna na nitong tinakdang deadline noong Biyernes. Isang malaking pag-usad naman sa panig ng pamahalaan na recover ng Philippine Marines ang mahigit 52 million pesos sa isang bahay sa kanilang clearing operation sa Marawi City kahapon. Maliban sa pera, nakuha rin ang mga tseke na nagkakahalaga ng 27 million pesos. Ayon sa militar, ang bahay kung saan nakuha ang pera ay isang abandonadong machine gun position ng Maute Group. Isinuko na sa Joint Task Force Marawi ang mga pera at tseke. Iniimbestigahan na ang mga nakapangalan sa tseke at ang posibleng pinanggalingan ng pera. At nakatutok pa rin sa Marawi City ang ating correspondent na si George Cahiles. George, kamusta na ang sitwasyon dyan? Alam mo, Ruth, may mga pangalan na nga silang nakita doon sa tseke. Ito yung mga pumirma at ito yung nakatanggap itong mga tseke. At ito yung bahagi ng investigasyon na isinasagawa ngayon ng mga otoridad. Dahil nga nabanggit mo kahapon during the clearing operations ng Philippine Marines, 52 million pesos na cash at cheque na nagkakahalaga ng 27 million pesos yung nakuha nila dyan sa isang bahay. Ngayon, inaantabayan na natin ngayon itong press conference na isasagawa nitong Armed Forces of the Philippines pagsagutin nga yung ilang katanungan hinggil dyan sa pagka-recover ng mga perang yan. Kasi sa ngayon, maraming spekulasyon kung para saan ba yung perang yan. Maaari daw ninakaw, maaari daw pinaghandaan talaga itong Marawi siege na sinasabi kung kaya natin limpak-limpak na pera ang hawak nila. Pero of course, hinihintay natin yung official na salita o official na pahayag ng military hinggil sa pangyayari niyan. Samantala, kagabi, ayon sa military ay sinunog ng mga pwersa ng Maute Group yung isang bahagi ng barangay Bangolo. Ayon sa militar, bahagi daw ito ng plano ng Maute na sirain ng syudad. At sa ngayon ay talagang tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan dito habang unti-unting pinapasok ng mga sundalo ang sentro ng Marawi City. George, syempre isang malaking palaisipan din kung paano, para saan, kung saan gagamitin yung pera na yan. Wala pa kayong initial information dyan. Tsaka, ilang beses din sinabi kasi ng Pangulong Duterte na, di ba, parang may business daw allegedly into illegal drugs, itong Maute Brothers. Yan nga yung inaalam pa natin sa ngayon dahil nga magtataka tayo, bakit may mga bundles ng pera doon sa loob ng isang bahay. Pero tatandaan din natin na dahil kontrolado nila yung city center, hindi natin alam kung pinasok ba nila yung loob ng mga bangko. Those are speculations, those are things na iniimbestigahan ngayon ng pulisya. At maaari nga daw talaga na maka-drug money itong mga perang ito, pero yan ang bahagi ng inaalam ng mga otoridad sa ngayon. Okay, antabayan na natin, George, yung magiging press con mamaya ng mga otoridad mula dyan sa Marawi City. George Cahiles, nag-uulat. Nag-alok si Pangulong Duterte ng 10 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Isnilon Hapilon, ang tinaguriang emir sa Pilipinas ng International Terror Group na ISIS. Bukod pa ito sa 5 milyong dolyar na reward galing sa gobyerno ng Amerika at sa 7.4 million pesos na standing bounty ng pamahalaan. Si Hapilon ay ang senior leader ng bandidong grupong Abu Sayyaf na pinaniniwala ang nanguna sa pag-atake sa Marawi City. Noon pa man ay may outstanding arrest warrant na kay Hapilon para sa kidnapping with ransom at serious illegal detention. Ayon kay Armed Forces Chief General Eduardo Año, bukod kay Hapilon, may tig 5 milyong pisong patong din sa ulo ang magkapatid na Abdullah at Omar Maute.
2 linggo na ang krisis sa Marawi City at hindi maiwasan na lubhang maaapektuhan ang lahat ng mga naroroon. Kasabay nito, hiling din ng militar sa publiko na magtiwala sa puwersa ng gobyerno. Narito ang report ng ating senior correspondent na si David Santos. Sa mahal namin na President Duterte, kami po ay Muslim. Kalagitnaan ng isang press conference sa Marawi nang sumabad ang mamang ito para humingi ng tulong. Anya, kabilang ang kanyang misis sa mga naipit sa loob ng war zone at lubhang nangangailangan ng rescue. Tama na! Tama na! Mga Muslim kami! Walang ibang Muslim, walang ibang Christian, tayo ay Pilipino. 2 linggo na ang krisis at matindi ang epekto nito halos lahat ng nasa Marawi. Di maiwasan ang maging emosyonal ng ilan nang tanungin ng isang mamamahayag ng Marawi ang militar tungkol sa napapabalitang pagnanakaw sa mga bahay. Di maiwasang mainis ang ilang opisyal. Ba't ganun yung tunada ng tanong? Wala ba kayong tiwala sa military? Before we started, the ISIS-inspired group already looted everything. Ayon sa hepe ng Western Mindanao Command, Carlito Galvez, kailangan magtago ng mga tropa sa mga bahay at gusali para maiwasan ang sniper fire. Pero mahigpit din ang bilin na hindi sila mga abuso. Ang dami namin namamatay sa pagbutas lang isang building. Isang building lang sa harapan na yan, 7 tao na namatay dyan. Kaya very unfair sa amin. Patuloy pa rin ang pagsagip sa mga naipit sa matinding bakbakan. Makikita sa contributed video na ito ang 12 ng sibilyan na tumawid sa tulay na malapit sa sentro ng Marawi. Nangyari ito noong linggo ng umaga. Nagkasundo ang gobyerno at ang grupong Maute sa 4 na oras na tigil putukan para magbigay daan sa rescue mission. Habang winawagayway ang puting bandila, sinundo ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang mga tumakas na sibilyan. Pinag-aaralan pa ng pamahalaan kung makikipag-usap pa ito sa Maute sa pamamagitan ng isang emisaryo para mailigtas pa ang ibang naipit na residente. Remember yung ceasefire, it goes both ways. It can also be an opportunity for the enemy to take advantage. It can also be an opportunity for us to be able to save lives. So we have to balance this. There are 2 considerations, safety, security, of course, and the other is efficiency. How can we rescue more? Base sa mga imahe mula sa war zone, malinaw ang tindi ng pinsala ng giyera sa Marawi. Giit ng militar, kailangan gamitan ng matinding artillery at airstrike para tapatan ang lakas at armas ng mga Maute. Even they will fight for two months. They will not starve here. Dahil komplikado pa rin ang sitwasyon, tila di pa rin masabi ng AFP kung matatapos na ang krisis sa Marawi sa linggong ito, gaya ng inanunsyo ni Pangulong Duterte. Mula sa Marawi, David Santos, CNN Philippines. Hindi pa tapos ang laban ng mga tumututol sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ngayong umaga inaasahan na maghain ng petisyon sa Korte Suprema si dating Solicitor General Florin Hilbay at iba pang mga abogado laban sa martial law. Nakatutok doon ang ating correspondent na si AC Nichols. AC, anong dahilan bakit tinututulan nila ang martial law? Ruth, nandito tayo sa may Supreme Court ngayon. Supposedly 9 a.m. yung filing ng petition dito, no? Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya nangyayari, kaya naka-standby lang muna tayo dito sa Supreme Court. Pero ayon sa initial information na nakuha natin tungkol dun sa nilalaman ng petisyon, iginiit ng isang grupo ng mga abogado na hindi dapat shortcut ang pagdeklara ng martial law. Sa kanilang petisyon, hihilingin nila sa Korte Suprema na utusan ang Kongreso na busisiin kung naaayon nga ba sa batas ang pagdeklara ng martial law. Nauna nang nilabas ni Presidente Rodrigo Duterte ang Proclamation 216 na nagpapataw ng martial law sa Mindanao. Ngayon, ayon sa mga abogado, nakatakda sa Constitution na dapat mag-joint session ng Senado at House of Representatives para pag-usapan ang mga basehan sa pagdeklara ng martial law. Papangunahan ni dating Solicitor General Florin Hilbay ang paghain ng petisyon, kasama din sa mga petitioners ang constitutionalist na si Christian Monsod, dating Senator Rene Sagisag at Senator Laila De Lima. Ang Senado at ang House of Representatives ay parehong naglabas na ng resolusyon na nagsasabing wala silang nakikitang rason para bawiin ang 60-day na martial law sa Mindanao. Inilabas ang mga resolution matapos ang closed-door briefing sa pagitan ng mga mambabatas at mga
representatives ng Malacanang. Para sa mga petitioners, isa itong shortcut daw ng tamang proseso dahil nakasaad sa Constitution na dapat ay may joint session muna. At ilalagay din nila sa kanilang petition na dapat nga raw ay bigyan ng full support ang Armed Forces of the Philippines habang sinusubukan nilang i-neutralize ang mga kalaban. Pero sa isang joint session raw sana ang venue para ipaliwanag ng maayos sa publiko kung bakit kailangan ng martial law. Pag wala raw nito ay makikwestiyon ang mandato ng martial law. May nauna nang naghain din ng petisyon sa Supreme Court patungkol sa martial law. Kahapon lang ang minority bloc ng House of Representatives ay nagpetisyon para ipaliwanag, para ipawalang bisa ng Korte Suprema ang Proclamation 216. Kasama naman daw yung petition na yan sa agenda ng Supreme Court on Bank ngayong umaga. Ngayon nakikita natin, Ruth, no, mukhang may parating na andito na nakikita ko na si Florin Hilbay at mukhang any moment now, ipa-file na nila itong petition. Magbibigay pa tayo ng iba pang information mamaya. Balik sa'yo. AC Nichols nag-uulat mula sa Supreme Court sa Maynila. Pinutol ng mga bansang Saudi Arabia, Bahrain, Egypt at United Arab Emirates ang diplomatikong relasyon nila sa Qatar dahil umano sa pagsuporta ng bansa sa terorismo. Mariin naman itong tinanggi ng Qatar at sinabing walang basehan ang akusasyon. Kasunod dito ay nabisuhan ang lahat ng Qatari residents na lisanin ang Saudi Arabia, Bahrain at UAE sa loob ng 2 linggo. Hindi na rin pinapayagan ang mga mamamayan ng mga nasabing bansa na pumasok sa Qatar. Sa isang pahayag, sinabi ng Saudi Arabia na nais nilang protektahan ang kanilang seguridad mula sa terorismo kung kaya't isasara din ang lahat ng lagusan papunta at palabas ng 2 bansa. Dumagdag din sa nakipagkala sa Qatar ang Yemen, Libya at Maldives. Samantala, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na maaapektuhan daw ang mga overseas Filipino workers sa Qatar. Ngunit patuloy naman daw nilang binabantayan ang sitwasyon. Any rivalries among the nations in the Middle East will definitely affect business and will definitely affect yung dami ng OFWs natin doon, no? So immediately wala pa naman, 'di ba? Kasi hindi naman nagcro-cross border masyado yung ating mga OFWs doon. But we will monitor that situation. Sa advisory ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, suspendido ang lahat ng flights ng Etihad Airways, Emirates Airlines at iba pang regional carriers papunta at palabas ng Doha. Pinapayuhan nila ang lahat ng mga Pilipino na babiyahe sa Qatar na kumonsulta sa kanilang travel agents para siguruhing hindi maabala sa kanilang mga biyahe. Hinihimok din ang lahat ng Pilipino sa Qatar na manatiling kalmado habang patuloy ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon. Sa iba pang balita sa labas ng bansa, kilala na ng mga otoridad ang 2 sa 3 suspect sa nangyaring terror attack sa London noong Sabado. Isa sa kanila ay isang British citizen na pinanganak sa Pakistan habang ang isa na may pinaniniwala ang isang Moroccan Libyan. Kilala na rin ng mga pulis ang pangatlong suspect, ngunit hindi pa nila pinapalabas sa publiko ang kanyang pangalan. Napatay sa pagresponde ng mga pulis ang 3 attackers matapos araruhin nila at pagsasaksakin ang mga pedestrian sa London Bridge at Borough Market. Namatay sa insidente ang 7 katao at sugatan ng 48 iba pa. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Special call out po dyan sa mga kababayan natin sa Qatar. Sana po ay maayos ang inyong lagay kasunod nitong pakikipagkalas ng ilang bansa sa relations sa Qatar. Kamusta rin? Kay Ira Ocdenari ang comment niya, I wish gamitin daw yung cash na nakita sa Marawi para ipaayos ang mga nasirang bahay. At magandang balita naman para sa mga motorista, bumaba ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Bumaba ng 55 centavos ang presyo ng gasolina kada litro at 90 centavos naman ang sa diesel bawat litro. Umabot din sa 90 centavos ang bawas sa presyo ng kerosene. Silipin natin ang lagay ng trapiko ngayong umaga. Inyong napapanood ang live na kuha ng Taft Avenue at Pedro Hill Street. Kung kayo ay papunta sa mga terminal ng bus sa Hilpuyat Avenue, ang inyong lane ay sa kanang bahagi. Asahan na magiging mabilis pa ang inyong biyahe. Habang sa kaliwa, kung kayo ay patungo ng Luneta, asahan ang saglit na pagbagal ng traffic pagdating sa intersection. At para sa mga papunta ng airport, dumako tayo sa bagong NAIA Expressway. Sa oras na ito, walang ka-traffic-traffic sa lahat ng lane, kaya saglit lang ang inyong biyahe papunta ng NAIA Terminals 1, 2 at 3. Abangan, may magagawa ka para malabanan ang plastic pollution at iba pang problema sa ating mga karagatan. Kung ano-ano ito, tatalakayin natin.
At dating may-ari ng isa sa 2 baril na ginamit ng Resorts World gunman, natukoy na. Manatiling nakatutok dito sa newsroom ngayon. Facebook Live po tayo. Marami pong comments dito tungkol doon sa Marawi. Nako, ang dami sa inyong nagre-react na parang wag na daw sanang magkaroon pa ng pagkontra doon sa martial law dahil daw doon sa sacrifices ng mga sundalo. Kanya-kanya namang mga reactions dito. Sabi ni Haneida Esperat, sabi imbis na suportahan na lang ang Pangulo, wag na daw kumontra. Ang topic natin ay tungkol sa pangangalaga sa ating mga karagatan kasi nga World Oceans Day on June 8. So, may makakasama po tayong kinatawan mula sa isang NGO para malaman nyo rin yung paraan kung paano rin pag-ingatan yung ating karagatan. Isa yan sa talagang treasures ng ating bansa, talagang in terms of tourism, pero nakakalungkot din na medyo napapabayaan. So, if you have any more comments, sulat nyo lang po sa Facebook page natin. Live po tayo sa Facebook. Kayo ay nasa newsroom ngayon. Tatalakayin natin ang mga napapanahong issue na mahalaga sa inyo. Taong 2008 nang italaga ng United Nations General Assembly ang June 8 bilang World Oceans Day. Layo ng konseptong ito na palaganapin ang kaalaman ng lahat sa mahalagang papel na ginagampanan ng karagatan at kung paano ito mapoprotektahan. Higit 3 bilyong katao ang nakadepende sa marine at coastal biodiversity bilang kabuhayan. Ngunit nakalulungkot isipin na 40% ng karagatan sa mundo ay lubhang naapektuhan ng gawain ng mga tao tulad ng matinding polusyon, nauubos sa palaisdaan at kawalan ng tirahan ng marine animals. Makakausap po natin ngayon si Danny Ocampo, Campaign Manager ng Oceana Philippines. So Danny, ano-ano ba yung karaniwang nakikita mong problema sa karagatan natin? Dahil isa ito talaga sa talagang national treasure natin, yung mga isla natin no? Yeah. Pero anong nakikita niyong problema? Well, una siguro magandang umaga, Ruth. Karaniwang mga problema sa karagatan natin unang-una ay para sa isang bansa na archipelagic. Makikita natin yung mga maing isda, kadalasan sinasabi, pababa ng pababa na yung nahuhuli nilang mga isda. Tapos syempre, kasama rin dyan na yung karagatan natin ay nasa dulo mula sa lupa. So sila yung nagiging repository ng basura, polusyon at iba't iba pang galing sa mga bahay at mga pabrika. Tapos syempre naman, para dun sa lugar na dinarayo ng turista at turismo, may mga issue rin dyan pagdating sa impacts ng mga ginagawa ng mga bisita. So kung tutuusin, parang ang laki-laki ng karagatan natin. In fact, sa mundo, 2/3 ng dagat natin, ng mundo natin ay katubigan o karagatan. So dapat talaga pangalagaan natin siya. Para sa Pilipinas, ano yung medyo alarming na problema natin? Ang bansa natin ay umaabot na sa 100 million Filipinos. Tapos ang source ng protina ng Pilipino ay mahigit 60% or 70% galing sa isda. So nakaka-alarma in terms of food security kung hindi natin pangalagaan yung ating karagatan. Kasi kung pababa ng pababa ang nahuhuli nating isda, ibig sabihin nun, yung source ng food ng mga future Filipinos ay bumababa na din. Kumbaga, bago natin isipin yung pag-i-export natin sa ibang bansa ng mga tuna or ng mga products na ganyan, isipin muna natin yung food security natin. Kasi for example, maganda naman sana yung batas natin. In fact, pinangangalagaan yung first 15 kilometers para sa maliliit na mga maing isda. Pero ang problema dyan kadalasan, yung enforcement ng mga batas. Isang proyekto ng Oceana is tinitingnan namin yung Tanyan Strait. Ito yung karagatan sa gitna ng Cebu at ng Negros Islands na kung saan isa rin siyang protected area. So we're trying to see kung paano ma-implement yung batas ng maayos, proteksyonan mo yung karapatan ng mga maliliit na maing isda versus dun sa commercial. Tapos, nandun na kami sa punto na nakakita na ng pagbabago yung mga tao na dumadami na daw yung isda, medyo effective na enforcement. Tapos, tinitingnan naman namin kung paano yung karanasan sa Tanyan Strait
ay maipapakalat natin sa ibang lugar sa Pilipinas. Kumbaga may paraan pa rin naman para ma-rehabilitate yung mga karagatan kasi parang yung iba yung in terms of corals, 'di ba? Yeah. Yung binubuhay yung mga corals kasi ako nanggaling na ako sa Coron, sa El Nido, sa Boracay. Ang gaganda nung pa rin ng mga corals if you go to dun sa mga malalayong lugar, ano, pag titignan mo talaga buhay pa naman yung mga corals but in some areas medyo wala ng kulay, ano. Yeah. Oo. In fact, ang Oceana naniniwala na kung pangalagaan natin yung karagatan natin, magkakaroon tayo ng source ng pagkain na patuloy-tuloy or save the oceans, feed the world. Ang fisheries natin, mabilis naman makarecover kung bibigyan mo lang siya ng tsansang makapangitlog at lumaki yung mga isda. Danny, the simple problem of yung basura lang. Dito lang sa Manila Bay, sa Rojas Boulevard. Diyos ko, yung basura dyan, ano? Ano bang pwede natin gawin doon? Unang-una, hindi naman kailangan laging mag-coastal cleanup kung nababawasan natin yung source ng basura. In fact, kami mga magkakaibigan, siguro way back since 1990s, nangangampanya na kami na bawas-bawasan yung paggamit ng straw. Kung possible, Yung wag straw, na. oo. So, yung everyday na ginagamit natin na pwede natin iwasan, straw, plastic bag, pagbibili ka ng produkto, wag yung sa maliliit na mga lalagyan, kundi sana yung mas malalaki para mas ma-minimize. Minsan, yung simpleng paggamit mo lang ng tubig, wag ka na mag-mineral water sa, ano, di ba, bumili sa tindahan, magdala ka na lang ng kanina nga, di ba, jug mo. inom ako ng tubig, refill na lang, Yes, ilalagyan, oo. imbes na magbote ka maliliit. Maraming paraan. In fact, nakikita naman ng gobyerno natin na kailangan ng regulasyon sa plastic. Pero minsan, kung ang mga tao mismo hindi binabawasan yung paggamit ng plastics, umabot tayo sa punto na babagsak sa karagatan. Pero yung mga local governments would also take a lead role. Kasi like here in Metro Manila, may ibang cities na bawal ang plastic, may ibang cities na hindi. Yun nga yung malungkot diba? kasi parang minsan kung walang parusa, hindi tayo aakto o gagawa ng paraan. Pero importante rin regulasyon. Ang madalas na kailangan dyan, implementasyon na maayos. At siguro yung awareness ng mga tao na yung bawat ginagawa nilang bagay nakakatulong. Hindi baliwala yun. June 8 is World Oceans Day. Imbitahin nyo sila sa activities nyo for June 8, World Oceans Day. Bukas, ang iba't ibang grupo ng mga NGOs will conduct a press con tungkol dun sa planong theme park na gagawin sa Coron. Sa June 8 naman, meron kaming kaunting exhibit sa may Soler para naman ipakita yung kagandahan ng ating mga marine protected areas. And also yung Benham Rice na gusto namin Philippine rice na. Philippine rice na siya. Oo, yung isang punto na lang din, yung medyo turismo is maraming kumikita ng mga local residents sa turismo pero dapat pag-ingatin din natin yung ating mga karagatan ng mga isla. Hindi natin kailangan ng mga structures at mga buildings para ipakita yung kagandahan ng karagatan natin. In fact, ang best tourism yung natural. Even in terms of wildlife encounter, hindi mo kailangang i-set up yung mga hayop para ipalitrato. Kundi mas maganda yung sorpresa ka na nandyan sila. Para dun sa may iba pang gustong malaman yung activities ng Oceana Philippines, saan sila pwedeng makakontakt sa inyo? Pwede nilang puntahan yung Facebook page namin, Oceana Philippines, sa Twitter, Oceana Philippines din. Tapos ang office telephone numbers namin ay 281-0433. Okay, maraming salamat Oceana Philippines Campaign Head, Danny Ocampo. At abangan, may kakilala ka bang lulong sa pagsusugal? May payo ang isang eksperto kung paano sila tutulungan. Manatiling nakatutok sa Newsroom ngayon. Okay, so may mga nag-react doon sa ating discussion. Tama daw yung sinabi ni Danny. Sabi ni Risa Katsu, natural tourism. I agree, sabi niya. Pero sabi naman ni Maury Watson, indeed, sir, people are... okay, ngayon pa lang ba? Kayo ay nasa newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Nakatakdang ilabas ng mga otoridad ngayong araw ang resulta ng inisyal na investigasyon kaugnay sa pag-atake sa Resorts World Manila noong Biyernes. Naging sentro ng investigasyon ang posible umanong pagkukulang sa seguridad ng hotel at casino. Pinatawag kahapon ng Philippine National Police ang ilang kinatawan ng security agency na nangangasiwa sa seguridad ng Resorts World para pakinggan ang kanilang paliwanag sa insidente. Samantala, inaadlam na rin ng PNP kung paano at saan nakakuha ng mga baril
nabaril ang gunman na si Jesse Carlos. Sa panayam ng aming chief anchor at correspondent na si Pia Ontiveros sa programang Newsnight, sinabi ni NCRPO Chief Oscar Albayalde na sa Amerika ang dating may-ari ng pistol na ginamit ni Carlos. Pero wala raw alam ang dating may-ari kung paano napunta ang baril sa gunman. The name of someone, I think she's a female. She's already in the United States of America. So you did look into yes, the... we were able to talk to background. the last owner of that firearms. But the last year that it was last registered was 1998. Okay. So we have to 20 find years. out, yes, it was already too long. So we have to find out the history. She doesn't have any idea. No? So the firearm was left here. So yun yung tinitignan natin ngayon. If they have this deed of sale, no? So we can trace the firearms. Nagsasagawa po ngayon ng media briefing ang militar. Pakinggan natin. Hey, once again, our media friends, good morning. The troops, members of the Joint Task Force Marawi, while confronting the Daesh-inspired Maute Abu Sayyaf group in house-to-house battle, recovered voluminous cash amounting to 52,200 million pesos. 52 million and 200,000 pesos in Marawi yesterday. While platoon led by First Lieutenant Frederick Sabillano, Philippine Navy Marines, of the 37th Marine Company, NBLT-7 was conducting clearing operations, recovered 52.2 billion and stale checks worth 23.7 million at a residence in Barangay Saduk proper, Marawi City on 11:30 in the morning yesterday. Same unit recovered an M16 rifle on the said house after the Philippine Marines neutralized a sniper position that fired at an adjacent side of the Scout Rangers. Marine forces doing house-to-house clearing against the terrorists recovered the amount, and under constant fire, a team extricated the area to surrender the millions to the headquarters of Task Force Marawi. The recovered money will be for safekeeping of proper authorities until appropriate investigation is conducted and proper identification of owner is established. This act is a manifestation for keeping the highest standard of discipline, valor, and commitment, safeguarding Marawi and defending community from terror elements. Our commander, General Joselito Rolando Bautista, the commander of the Task Force Marawi, also commended the troops, the Philippine Marine Corps, for their act of honesty as he pointed the destruction done by the terrorists. According to him, he is very proud of the soldiers in the field. Their commendable actions in caring for our people bespeak the best practices in the armed forces of the Philippines. Further, we condemn the propaganda of Maute Abu Sayyaf group and their sympathizers in peddling twisted data and disinformation to advocate violence and evil acts. Further, we also condemn the Maute Abu Sayyaf group and their cohorts for looting houses, burning school buildings and houses, and destroying many properties in Marawi, particularly the desecrating of house of worships such as mosques and churches. Gentlemen, you can ask the details of the questions. We have here our
forces from the Joint Task Force Tiger, and of course our colleague from the 4th Civil Relations Group, Civil Relations Service. Thank you. Sir, Francis Agency Cecil Morales. Whose house were the cash and checks taken, and under which account were the checks drawn against? Right now we're still on the process of investigating the incident. Is it true that it is the house of a local politician? We still cannot answer your question because it's still on the process of investigation. Was it under the control of the Maute group when you took the cash? Yeah, Major Rimas will give the details. Yes, it was under the control of the Maute group because prior to the assault of the troops, there is a gun mount in that area, and our troops were being fired upon. So our troops conducted clearing. They occupied the gun mount and cleared the house beside it. The sniper located in that house was the one located by the Scout Rangers on the other side of Agos River. So we neutralized and occupied that position and cleared that house, and eventually we recovered those millions of cash and checks. First name is Rowan, R-O-W-A-N. Sir, yung ginagawa sa mga sale checks na na-recover, I think it was issued by the local government. What can you say about it? As I mentioned, we are still on the process of investigating. I think there is a proper agency or entity that will provide the answers. Sir, what does that say about about the Maute group? Ano po yung ibig sabihin ng mga pera niya at saka ng mga checking? Well, sabi ko nga in that position, no, when we recovered or neutralized that machine gun nest and the sniper's position, so it can be explained very clearly. Okay, that position was in control of the Maute. So after neutralization of that sniper's nest, we were able to recover several firearms. According to General Parcon, it's not only an M16. There are several war material that were recovered in that scene. Okay. In addition to your question, George, the Maute group, as we all know, is well-funded. They have defensive positions, and they have a very capable group, and they defended Marawi until now. They are sustaining, but the recovery of those millions of cash indicates that they're running. They're running because the government troops are pressing in and focusing on destroying them. Sir, follow up lang. Sir, yung mga bundles kasi ng pera, yung date niya parang 2015 pa yung iba. So, does that mean na matagal na nila tinatago yung mga pera niyan? Or nalulungkot ba yung mga pera niyan? We will not speculate, no? As I said, there is a proper agency that will tell the facts or the answers. We will just wait for the investigation. Sir, based on the investigation? I think there's a question. Sir, alam naman natin na in these parts, mas sanay yung mga tao nagtatago ng pera sa kanilang mga bahay kaysa sa mga bangko. What leads us to believe na itong pera po ito ay talagang may kinalaman sa terrorist group versus siguro na iwan lang currently ng mga tumakas na civilian? Logically, no? When we recover the sniper's position or the enemy position, so nandun, it's a very clear evidence that we found this
bundle of money worth 52 million in the possession of the Maot. Sir, can you report this? Sir, pwede mo describe kung yung bahay na nakuha na? The house is located in Makandi, and it is at the eastern side of Agus River. It is a well-built house. Tapos sa gilid niya nandun yung machine gun mount. Dun sa earlier question kanina, if you own that money, if a civilian owns that money, or sabihin na natin na if someone owns it, dadalhin na niya yung pera na yun. Hindi niya iiwanan yung ganong kalaking halaga. Wala nang sasakyan doon sa lugar. Ibig sabihin, talagang yung area na yun, area ng Maot. Any more questions? Yung bahay ba pang mayaman? Hindi naman natin malalaman kaagad kung kasi halos pare-parehas yung mga bahay ng Sumapandi. Well, sabi ko nga, we need to wait for the investigation para talagang ma-identify natin kung saan galing yung pera na to. So, we'll just wait for the result of the investigation. But sir, I think we already have a prior information about this. Gano'n bang kalawang ang protection of people? We heard information that there is much orders from the Middle East. Is that correct, sir? Well, pwede natin siyang Hello. Well, pwede natin establish, no? Itong local terrorist group ay well connected. They have supporters, they have sympathizers, they have links to international terrorist organizations. So, in the context of your question, we can establish that these are the source of their funding. They have criminal activities. So these are historical facts, no? But based on the actual, yung nangyari ngayon, on the recovery of this worth 52 million, we need to wait for the investigation before we can establish the facts. The money was found inside a boat near the machine gun post sa house. May machine gun post doon at may boat doon nakita. Nung pinigil ng mga tropa natin. Sir, how do you make sense of the checks recovered? The checks recovered. Well, mga galing saan and what do you think of it? May checking kung makukuha na yung checks. Well, this is very interesting nga eh. Kaya nga, we contacted immediately for the immediate investigation. So the details of your questions will be answered after the investigation. Well, hindi ko muna sasabihin, no? Kasi kailangan natin ma-establish muna. Some are pay to cash. Okay? Some are pay to cash. Some are paid to cash, so hindi natin ma-establish. Okay. But we have already contacted financial analysts for the investigation. Gusto namin mention yung sa drugs na connection nito. Isusog mo lang, ano mo ba? Rowan, can you repeat? It was a machine gun nest. So, ang machine gun, ang minimum niyan, 2. Isang gunner at saka yung isang ammo bearer.
So yun yung minimum. Then there was a sniper there hitting our forces, our Scout Ranger forces at the other side of the river. Yun yung area nila nung June 4. Then we assaulted it the following morning. Then yun yung nangyari. Na-recover natin. So sir, Amino. We cleared the area. We didn't find any body counts, but we recovered one firearm. Sir, I'm just wondering, sir, 52 million pesos, 27 checks, pero tatlo lang yung peso. Heads lang yung Kung machine gun yung nakapantay doon, mahirap pasukin yun. Napakahirap. Tapos may sniper pa. Sir, yun yung bantay doon. Sir, na-check nyo na po ba kung genuine yung pera kaya? Baka pera yan, sir. That's part of the investigation. Tama yun. Sir, is there any possibility that this came from banks? Pwede. As I said, this is part of the investigation. Sir, as I said, this is part of the investigation. We will not speculate here. We will wait for the facts after the investigation. Sir, yung sana lang, yung location where it was found, may bago yung tulay o lagpas na naman? It was before the bridge. Left side. The left side of the bridge. Yes. Perspective, from where? Dito o doon? Kasi from our side, before na. It's a unique recovery, but for us, whenever we operate, we have a specific mission and objective. Our specific mission in Joint Task Group Tiger is to destroy the Maote Group, conduct combat clearing operations, focus military operations to destroy the Maote Group. No casualties, fortunately. We have one yesterday. We have one yung sa yung ano sir, yung sniper may isa tayo. Pero yung ano sir, yung pag-ano ng farmer. Yung paligid po ng bahay kung saan nakita yan. Saan daw man? Pag nag-ooperate kasi yung mga troops natin, hindi nila pinupuntahan lahat-lahat ng bahay ng mga na wala namang threat. Hindi nila pinapasok, hindi nila inaano yun. Tinitignan nila doon may threat, kaya pinuntahan nila yun. No, it's Mapandi Bridge. It was cleared maybe 7 days ago, pero the troops focus on the front. Went back, and because of the surgical airstrikes and because of the convergence of Maote Group in that area. So we recovered again the ground today, and hopefully we will finish everything in 3 days. Everything in Marawi or in that section? In our area. In our area. Sir, which is we're talking about which We will not specify the
operational security. Operation natin, what makes it? We cannot divulge. Paano kinasabing 3 days? We cannot divulge due to operational security. We cannot divulge any information anymore. I don't think that we go into specifics on that. Can you just tell us how's the situation now with areas of the What makes you say na 3 days na lang sir yung kakailanganin and then kaya na natin sa operation natin at least sa area? Sagutin ko yan, no? Yes, there are some operational details. No? They are from galing po sila ng front line. No? They went here to give the details. No? But in terms of operational details, no, hindi nila muna ibibigay yan because ongoing yung combat clearing operation. But with regards to your question na 3 days, no, sabi ko nga, paulit-ulit ko po sinasabi na yung area po is a combination of structures, built-up areas. There are reports of trapped civilians, and our primordial concern is the protection of the civilians trapped. So these are the factors that delay our movement. No? Dapat naiintindihan po natin na yung sundalo po natin, yung armed forces natin ay binibigyan ng importansya yung protection ng mga kababayan natin, no? Especially dun sa mga areas wherein there are reports of trapped civilians. Kasi madalas akong pinatanong sa akin yung status ng pag-control sa mga tulay. Baka pwede natin kwento hawak ng ba natin yung Mapanti Bridge, kukunin pa lang, o medyo i-address na natin ng konti. Kasi yun yung mas parang malinaw sa mga tao na gauge ng progress. Kuha natin even from the start. We have already cleared and occupied Mapanti Bridge. Yung konteksto kasi niyan, no, pag nag-operate po tayo, no, we're in control on a certain terrain, no. May mga times na pag-clear na yan, nagbibigay tayo ng additional instructions to clear yung mga suspected na pinag-positionan ng kalaban. Kasi pag hindi po natin na-clear yan, it create more danger sa mga troops natin forward, no. So, yun yung konteksto. The troops go forward, no? Si-secure yung forward, then it will give a time na i-clear yung mga positions. So, ganun po yung konteksto na nangyayari sa ground. Sir, speaking of deadlines, kasi ang pinamamit ni President Duterte, ang deadline next today, 3 days since na nasa siya. So, visible ba sir? Tapos ba? Or ano? Well, meron tayong mga commanders on the ground. Okay? They're in charge of the tactical offensive. Okay? They have the clear appreciation of the battlefield. So sila po ang nagdi-dictate ng tempo, sila po yung nag-execute ng mission. Okay? So meron po tayong mga protocols niyan. So in terms of deadline, wala po tayong assurance na in the 3 days ma-accomplish kaagad natin because of the several factors, no, in terms of our execution ng mga mission on the ground. Sir. Lumabas kasi kamakailan kasi may pangunod na yan. Yung narco-politics or drug money, lalo raw yung nagtutulak, may possibility ba na itong meron na ito ay galing sa droga na pwedeng sigukota sa grupo ng mountain at na-establish naman na ito talaga yung pera para sa mountain? Yes, during the first 3 days of the operation, no, meron po tayong na-recover. May mga na-recover tayo ng mga shabu paraphernalia during the first 3 days of our operation. And your question is, that will be part of the investigation. We have a credible agency that will undertake that will provide clear connection, no? So we have to wait for the investigation. If this money is involved in narcotics.
Okay, yung binabanggit natin is there is a presence of threat in that area. That's why we execute airstrike doon po sa area. Target siya. Sir, could you describe konti yung na-observe niyo palang na ugali ng kalaban? Kasi kung, di ba, hawak na natin yung tulay, pero nandun pa sila sa loob. Whether sumingit ba sila doon o nagtago. And yung bang ganong kilos, is that ordinary for an enemy o particularly bold ba itong mga kasagupan ninyo ngayon? The advantage of the Maute group is the mastery of terrain. Alam na alam nila yung mga pasikot-sikot, yung mga iskinita, yung mga kalye dyan sa loob. Kaya they are free to roam around. Alam nila kung saan manggagaling yung forces natin and alam nila kung saan magtatago. Yes, based sa report, nandito pa rin siya sa area. We have credible information of the presence of IH. Okay, with regards to the trap, we will be having there should be a 11:30 press briefing with our partner yung crisis management. So we will be giving the detail na lang doon during the briefing. Sir, ano yung mga nakikita nating, so now we have machine guns and sniper rifles. Ano po so far yung nakikita na natin na mga gamit na armas? Ng mga high-powered na armas ng Maute? Okay, meron na tayong mga detalye na ipakita, as of yesterday, meron tayong, as of 2 days ago, meron tayong 98 firearms recovered. Okay, sari-sari po ito. Meron tayong 50 caliber, merong B40, may mga machine guns. So, these are all high-powered firearms. Do they have mortars, sir, kagaya ng nagagamit natin? We are confronting an enemy, okay? An enemy that could possess these firearms, So, makikita natin na nakita naman natin yung actions nila, makikita natin yung taktika nila. So, these firearms, they are capable to have, these kind of cruiser weapons. Meron po tayong nakadedicate na forces that are tracking the hostages. Well, meron tayong third party, these are mandated by our higher ups. So our mandate here is to conduct combat clearing operations. Our mandate here is to destroy the local terrorist group. So hindi po kami ang nagdi-dictate niyan. There are interventions and these are all mandated by the of a higher order. So, as of now po, wala po kaming detalye, Nakafocus po kami sa tactical operations. Yes, merong mga coordinations, pero minsan hindi naman siya everyday, So, binibigyan lang kami ng instructions with regards to that. It's 27.
Meron na pong agency. So, hindi na muna namin sasabihin, no? Kasi meron pong agency talaga that will undertake the investigation. Sir, si Major Major Rivas, you were in close combat with this other party. If you could describe to us how they fight, the level of training they have, and the skills, if you could assess the skills that they have in combat. Well, they have snipers, and their positions are well defended. So basically, the amount of recovered firearms indicates that they are well equipped. Yes. How about the level of their skills in the battlefield? In the way they position their snipers, their machine gun nests, the way they choose the buildings to occupy. What can you say about it? Maybe they watch war movies a lot or action pictures a lot, so they borrow some tactics from there. I don't know. Can I have last two questions, because our gentlemen here will they have a very important mission. Historically, no, may mga basement sa mga bahay dito, may mga tunnels. Hindi naman natin ano yan, alam naman ng bawat isa dito, no. So, etong mga tunnels nito they can be used for their advantage. Ang inyo pong napanood ay presko ng Joint Task Force Marawi kung saan idinetalye ng mga opisyal ng AFP ang patungkol sa 52 million pesos in cash at 27 million pesos na tseke na nakuha sa isang vault sa isang bahay sa Marawi City. Ang malinaw daw sa ngayon ay dating kontrolado ng Maute ang bahay na iyan. Meron daw diyang mga snipers at may... Pag-usapan po namin sa Crisis Management Committee mamaya with regards to sa hostility. Well, isa sa US, no, meron naman tayo talagang agreement with the US counterparts in terms of combating terrorism. Okay, katatapos lang ng balikatan, di ba, recently. So, these are all pertaining to exercises, training, technical assistance. Okay. Yan po yung ating cooperation with our US counterparts. Some visited here for technical assistance. Last question na po. Masyado na pong detalyado yun. We will not ano. Basta ang ano natin dito is they provide technical assistance. Meron tayong cooperation in terms of training, subject matter experts testings. Yun lang pong ginagawa natin. With that, maraming salamat po sa ating mga media friends. No? Of course, I'd like to again ask for your patience. Ask for your prayers to our troops. At the same time, nahihirin po ako ng time mamaya, no? May request for a meeting with all the media for the protocols na gagawin natin dito sa Marawi. So with that, maraming salamat po. Around probably mga 11:30 po. Thank you.